Mr. Silent Channel. Chapter 216 hanggang 220. Hindi ka ba komportable? 0216. Minu-minuto, nakita ni Yefan na talagang iniisip ito ng babae, at hindi niya maiwasang umasa. Tumawag, tumawag, tumawag. Si Yefan ay tumawag sa kanyang puso. Sa wakas, itinaas ni Su Qingzhou ang kanyang ulo at sinabing, okay. Okay, 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 lumabas ka. Si Yefan ay lubhang nababalisa. Kumurap si Su Qingzhou, ngunit sa huli ay sinabi niya, mukhang hindi pa rin ako makasigaw. Halos malaglag si Yefan sa lupa, puno ng kagalakan at akala niya ay sisigaw na siya, ngunit ito ang kanyang sinabi. Gayunpaman, sa nakikitang napakaraming suntok lang ang dinanas ng babae ay ayaw na niyang ipahiya pa ito, biro lang. Hindi nagtagal, pumasok si Tia Jiang na may dalang pagkain. Si Su Qingzhou ay hindi kumakain ng kahit ano sa loob ng isang araw, at siya ay labis na na-stimulate, kaya kailangan niya ng magandang conditioning. Kahit na si Su Qingzhou ay nasa mahinang mood, siya ay nagugutom din at kumain ng kanyang pagkain sa maliliit na kagat. Sa kalagitnaan ng pagkain, tila may naalala si Su Qingzhou at sinabing, Su Weiming. Paano ito? Hindi talaga alam ni Yefan kung saan nagpunta si Su Weiming. Bagamat sinabi niya na ang bata ay iligal na anak ni Zheng Hongji at Tung Hozhen, kung tutuusin, ang kanyang pangalan ay the younger brother of Su Qingzhou, na naging young master ng pamilya Su sa napakaraming taon. Napakahirap din para kay Su Qingzhou na tretuhin siya bilang isang tagalabas ng biglaan. Isang malamig na liwanag ang sumili sa mga mata ni Tita Jiang, at sinabi niya, Miss, hindi muna siya kapatid, isa na lang siyang tagalabas. Tita Jiang, alam ko rin. Ngunit, pagkatapos ng lahat, bilang isang miyembro ng pamilya, napakaraming taon na, tahimik na sabi ni Su Qingzhou. Miss, nasa iyo na ngayon ang kapalaran ng buong pamilya Su. Hindi ka maaaring maging malambot ang puso sa uri ng makamandag na babae at sa masamang binhi na isinilang ng mga tagalabas, kung hindi, maya-maya, magpapalaki ka ng mga tigre at magugulo, matigas na sabi ni Tia Jiang. Nagpakita ng pagdududa ang mga mata ni Su Qingzhou, Tita Jiang. Marami ka bang tinatago sa akin, bakit? Bigla kang nagbago. Sa mata ng mga kababaihan, ang matandang dalaga na ito ay palaging isang magiliw na elder, isang mainit na pag-iral tulad ng isang miyembro ng pamilya. Ngunit ngayon, ibinaba ni Tia Jiang ang propesyonal na pumatay gamit ang kanyang sariling mga kamay, at hiniling sa kanya na tretuhin si Su Weiming ng malamig, na hindi katulad ng sasabihin ng isang matandang babae na kilala niya. Miss, bago umalis ang matandang babae, may sasabihin ako sa iyo. Ano? Sinabi ni Tia Jiang ang bawat salita, kung gusto mong magsuot ng korona, dapat mong tiisin ang bigat nito. Natigilan si Su Qingzhou, na para bang hindi siya malinaw, kung bakit sasabihin ni Bishu Qin ang napakalakas na salita. Ipinikit ni Yefan ang kanyang mga mata, nakaramdam ng matinding paghihinagpis sa kanyang puso. Kapag nahayag ang lahat ng katotohanan ito, maaaring medyo masyadong mabigat para kay Su Qingzhou, pagkatapos ng lahat, siya ay isang batang babae lamang sa kanyang 20s. Tita Jiang. Ako. Ang aming pamilyang Su ay isang negosyong pamilya lamang, at hindi ito malaking pamilya sa Xia Country, paano nasabi ni Lola ang ganoong bagay? Si Su Qingzhou ay labis na nalilito. Miss, kailangan mo lang tandaan, at malalaman mo rin ito sa hinaharap. Walang pag-aalinlangan ng ngumiti si Tita Jiang, katulad ng pagkakataong ito, alam mo ba na ganoon ang mundo sa ilalim ng lupa? Delikado. Ang mundong ito ay hindi ang inaakala ng karamihan. Ang tunay na pakikibaka ay laging nakatago sa dilim. Gaano man kamayaman at makapangyarihan, sa mata ng isang makapangyarihang sapat na mamamatay, hindi mapipigilan ng maraming pera ang pagkawala ng buhay. Ito ang malupit na mundo sa ilalim ng lupa. Kung ang isang angkan ay nagnanais na makakuha ng isang hawakan sa mundo, ito ay hindi lamang nakasalalay sa lakas ng ibabaw, ngunit nakikipagkompetensya din sa lakas ng lihim. Noong nakaraan, ang Panginoon at ang matandang babae ay palaging sa pagsuporta sa pamilya Su, dahil ang iyong ama ay hindi sapat para sa pananagutan, ang responsibilidad na ito ay babagsak sa iyo, Miss, pagkatapos ng isang henerasyon. Bagamat medyo nalilito pa si Su Qingzhou, may napagtanto rin siya at tahimik na ibinaba niya ang kanyang ulo at kumain habang nag-iisip ng kung ano-ano. Si Tia Jiang ang bahala sa pagkamatay ni Bishu Qin at Su Changping, kaya umalis muna siya sa ospital. Kinailangan ni Su Qingzhou na ma-ospital ng isang gabi para maobserbahan ang kanyang mental state at maibsan ang kanyang pagod. Natural, hindi pababayaan ni Yefan si Su Qingzhou, kaya humanap siya ng reclining chair at nilaro ang kanyang telepono habang inaalagaan ang babae. Bandang alas 8 ng gabi, ang senior management ng Splendid Group ay dumating sa ospital upang makita si Su Qingzhou ng sunod-sunod. Namatay si Bishu Qin at ang balita na ang mga share ay inilipat kay Su Qingzhou ay hindi nalihim. Mula ngayon, si Su Qingzhou na ang pinakamalaking shareholder ng Splendid Group. Sa legal at sa mga tuntunin ng katayuan, ito ay hindi natitinag. Naturally, sinimulan ng lahat na subukan ang kanilang makakaya upang pasayahin si Su Qingzhou, umaasa na patuloy na magkaroon ng matatag na hawakan sa hinaharap.
Kasabay nito, iniulat din sa balita na ang Zing Group ay ganap na bumagsak matapos na mahigpit na imbestigahan dahil sa ilang hindi magandang operasyon, at ang ari-arian ay ginamit bilang mortgage upang bayaran ang mga utang. Ilang sandali, kumalat ang tsismis sa mundo ng negosyo ng Huawei na pinatay ni Su Qingzhou ang ama at anak ng pamilya Zing. Habang patuloy na lumalago ang reputasyon ng babae, marami rin ang nakaramdam ng takot. Pagkatapos ng lahat, ang ama at anak ng pamilya Zing ay nawala, at maging si Su Changping ng pamilyang Su ay namatay ng hindi maipaliwanag, at si Su Qingzhou ang nakinabang sa huli. Natural, maraming tao ang nakadama na si Su Qingzhou ang utak sa likod ng mga eksena. Ang batang negosyanteng ito ay kasing pananakot ng isang itim na byuda. Bandang 10:00 ng gabi, isang dilag na nakasuot ng mahabang beige coat na may mahabang hanay ng mga bibig ay maingat na nagbukas ng pinto ng ward. President Su. Si Feng Yueying ang pumasok sa pinto. Parang kakadating lang ng babae pagkatapos mag-overtime. Umuulan pa rin noong taglagas, at medyo basa siya. Tumayo si Ye Fan, Yingying, bakit ka nandito? Hindi ba ako nagpadala sa iyo ng text message? Bahagyang napahiya ang mukha ni Feng Yueying. Kung tutusin, ito ang unang pagkakataon na tinawag siya ni Ye Fan ng ganoon kabait sa personal. Kahit na sabihin mo na si Mr. Su ay ayos lang. Hindi ako mapakali, gusto kong maghintay ng ilang tao na darating at makita mamaya, sabi ni Feng Yueying. Malamig na tiningnan ni Su Qingzhou si Ye Fan, at walang sinabi, itinuro niya ang upuan sa tabi niya, maupo ka, senyor. Tumango si Feng Yueying, nang uupo na siya, may naalala siya, kinuha niya ang isang stack ng mga dokumento mula sa kanyang bag. Nga pala, dahil wala ka sa kumpanya, at napakaraming bagay ang nangyari, maraming kontrata na ibibigay ni Chenya kay Chenya. Kita mo, pero natatakot siya na napakaraming tao ngayon at hiniling niyang istorbohin kita. Nang makita ang eksenang ito, itinikom ni Ye Fan ang kanyang bibig, sabi ko, Yingying, hindi mo ba pwedeng isantabi muna ang trabaho sa ngayon? Nakabawi lang ako ng kaunting lakas. Nang marinig ito ni Feng Yueying, mabilis niyang ibinalik ang dokumento, at humihingi ng paumanhin, ako. Muntik ko nang makalimutan, sorry, sanay na ako. Bahagyang gumalaw ang bibig ni Su Qingzhou, ayos lang, ipakita mo sa akin. Bumaba ka na, hindi naman sa may malalang sakit ka, nasa ulirat ka lang, at hindi masyadong mahina ang katawan mo. Kumuha ng ilang dokumento ang babae at binasa sa ilalim ng lampara sa gilid ng kama. Medyo kakaiba ang atmosphere sa kwarto. Kung tutusin, medyo komplikado raw ang relasyon nilang tatlo. Okay lang si Ye Fan, dahil sa kanyang makapal na balat, si Su Qingzhou ay hindi makakita ng anumang emosyonal na pagbabago, at tila sineseryoso ito. Ang pinaka nakakahiya ay si Feng Yueying. Bagamat nagpasya siyang harapin ang relasyon nila ni Ye Fan ng mahinahon, mahirap pa rin itong umangkop. Sa ilang sandali, hindi alam ni Feng Yueying kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay, ang kanyang mukha ay lalong namumula, at ang kanyang katawan ay naninigas habang siya ay nakaupo doon. Biglang tumingin sa kanya si Su Qingzhou at nagtanong, ano ang problema mo, Senior Sister, masama ba ang pakiramdam mo? Kabanata 0217 Underground World 0217. Ha? Natarante si Feng Yueying at nauuto, hindi. Hindi. Naramdaman ni Ye Fan na labis na binubuli ni Su Qingzhou ang tapat na tao, kaya tinanong niya ang tanong na ito, hindi ba malinaw ang sagot? Tinataya na hindi inaasahan ni Feng Yueying na 3 tao sa isang silid ang kabahan. Yingying, relax, magiging pamilya na tayo mula ngayon, huwag kang masyadong magpigil, tumawa si Ye Fan. Oh, huwag mo ngang pag-usapan yan. Lalong namula si Feng Yueying, nakakagulo talaga ang lalaking ito. Binigyan ni Su Qingzhou ng malamig na tingin ang lalaki, tumahimik ka, kasalanan mo rin kung kinakabahan siya, umupo ka sa isang tabi. Ngumisi si Ye Fan, tumayo sa likod ng kama, at hindi umimik, hanggat hindi nagagalit si Su Qingzhou, nangangahulugan ito na may sasabihin tungkol sa bagay na ito. Matapos tingnan ng sandali ni Su Qingzhou ang dokumento, inabot niya si Feng Yueying, bigyan mo ako ng panulat. Oh, lihim na gamaan ang loob ni Feng Yueying, at nagmamadaling kumuha ng panulat at ibinigay sa babae. Sumulat si Su Qingzhou sa dokumento, at isinulat na pagkaraan ng wala pang 20 minuto, tapos na ang usapin. May iba pa ba? Tanong ni Su Qingzhou. Nag-alinlangan si Feng Yueying, at sinabing, Mr. Su, marahil ay hindi mo pa narinig ang balita, ngunit ang Huawei business community ay nagsimulang magpakalat ng ilang masamang chismis ngayong hapon, na hindi maganda para sa ating Jinxiu Group. Sinabi nila na ang mag-ama ng pamilya Zing ay nawawala dahil sa iyo. Anong uri ng pagsasabwatan, at pagkatapos ay ang pagkamatay ng matandang CEO ay magdudulot ng kaguluhan sa ating napakahusay na mataas na antas. Natatakot ka ba sa pagbabago bago ng presyo ng stock? Tanong ni Su Qingzhou. Tumango si Feng Yueying, kakasimula pa lang ng ating kooperasyon sa WIC, at pagkatapos ay lalawak din ng European branch. Kung ang presyo ng stock ay bumagsak ng sobra o masyadong nag-iiba-iba sa sandaling ito, maaaring makaapekto ito sa kumpiyansa ng mga namumuhunan at mga shareholder. Sa sandaling mahulog si Mr. Zing, magiging dagdag na piraso ang cake ng Huawei.
Gusto lang nilang pukawin ang tubig sa lawa, para mapakinabangan nila ang kaguluhan upang makakuha ng bahagi ng sopas, sabi ni Su Qingzhou. Nag-aalalang sinabi ni Feng Yueying, President Su, ano ang iyong mga plano? Saglit na nag-isip si Su Qingzhou, ngunit sa halip ay tumingin kay Feng Yueying na may kumikislap na mga mata, tinatanong kita, kung ang bangkang sinasakyan mo ay tumaob sa tabi ng dagat, at ang isang grupo mo ay nahulog sa dagat. May mga peteng lang sa paligid, ano ang dapat mong gawin? Tumakas mula sa bibig ng peteng at bumalik sa dalampasigan. Hindi makapag-react si Feng Yueying, at hindi namamalaya na sinabi, lumoy ng mas mabilis, para hindi makahabol ang peteng. Umiling si Su Qingzhou at sinabing, hindi, kailangan mo lang lumangoy ng maayos. Mas mabilis kaysa sa ibang tao na nahulog sa tubig, ayos lang. Lumiwanag ang mga mata ni Feng Yueying, na pagtanto ni Woran kung ano ang ibig sabihin ng babae, at ngumiti, nakikita ko, Mr. Su, hahanap ako ng isang tao na makipag-ugnayan sa ilang mga pamilya na mayroon kaming magandang relasyon sa ibang pagkakataon. Media. Si Ye Fan, na nasa gilid, ay umiling sa damdamin. Sa mga tuntunin ng mga pamamaraan sa shopping mall, talagang hindi siya kasing lalim ng nakagawian ni Su Qingzhou. Dahil ang kumpanya ko ay pinabulaanan at pinahiran ng iba, hinikayat ko na lang ang media na suron ang ibang kumpanya. Lahat ay pinahiran, kaya natural na hindi ako masyadong napahid. Anyway, lahat sila ay base sa mga chismis at chismis na walang ebidensya. Ang relasyon sa pamilya Zing at sa kanyang anak ay tiyak na hindi lamang jinxyo, ngunit palagi siyang makakahanap ng ilang batayan upang magsulat ng ilang mga ulat. Sa makatuwid, ang kamay ni Su Qingzhou ay talagang walang awa. Mr. Su, saka hindi ko naiistorbahin ang pahinga mo, aalis na ako. Tatayo na sana si Feng Yueying at aalis. Gayunpaman, tumawag si Su Qingzhou, ate, may gusto akong sabihin sa iyo noon. Ano? Hindi mapalagay si Feng Yueying. May kinalaman kaya ito kay Ye Fan. Sinabi ni Su Qingzhou, magdaraos ako ng libing para sa aking lola at aking ama, at babalik sa aking bayan upang ilibing sila. Ngayong linggo, hindi ako pupunta sa kumpanya. Ano? Lalong nagulat si Feng Yueying, Mr. Su, kung hindi ka pupunta sa kumpanya, ang operasyon ng kumpanya. Sinabi ni Su Qingzhou, ang kumpanya ay umalis kasama ang dalawang matandang bise-presidente, at ang posisyon ng bise-presidente ay bakante, plano kong palayain si Zuzu. Sister, ikaw ay opisyal na hihirangin bilang bise-presidente sa shareholders meeting sa susunod na linggo. Ngayong linggo, gaganap ka muna bilang acting president ko, at sasabihin ko kay Chenya na alam niya kung paano ka tutulungan. Nang marinig ito, natarante si Feng Yueying, hindi sapat ang kanyang ulo, nahihilo siya, parang panaginip. Hindi pwede, Mr. Su, ako. Isa akong vice president sa edad ko. Ako. Naramdaman ni Feng Yueying na may mali nang sabihin niya iyon, kung tutuusin, mas bata pa si Su Qingzhou at isa na siyang presidente. Edad hindi ito ang susi, depende ito sa iyong kakayahan at perception, mas mauunawaan mo ang diskarte ko sa negosyo kaysa sa ibang mga senior executive. Ngumiti si Su Qingzhou at sinabing, at naniniwala din ako sa iyo, kung hindi ay hindi ako nakipag-ayos sa week noon. Hayaan mo. Natahimik si Feng Yueying, kumislap ang kanyang matengkad na mga mata, tumingin siya kay Su Qingzhou, at pagkatapos ay sa Ye Fan sa tabi ng kanyang mga mata, ang kanyang kalooban ay komplikado. Sa pagtatapos, tumanggo si Feng Yueying, alam ko, gagawin ko ang aking makakaya. Hindi ito tungkol sa paggawa ng iyong makakaya, ito ay tungkol sa paggawa ng iyong makakaya. Hindi kailangan ng jinxyo ng mga taong gumagawa ng kanilang makakaya, ang mga tao lamang na gumagawa ng mabuti, sabi ni Su Qingzhou. Kinagat ni Feng Yueying ang kanyang ibabang labi, I see. Umupo si Ye Fan sa isang tabi, nakikinig sa pag-uusap ng dalawang babae, hindi siya umimik. Trabaho ang pinag-uusapan ng dalawa, hindi pribadong buhay. Nadama ni Ye Fan na mas mabuti para sa kanila na huwag makialam at hayaan silang makitungo sa isa't isa ng hiwalay. Ito ay paggalang kay Su Qingzhou. Ay para din kay Feng Yueying. Pagkaalis ni Feng Yueying, tila medyo pagod si Su Qingzhou at dahan-daang humiga sa kama. Matulog ka na ulit, walang silbi ang manatili dito, maluwag na sabi ni Su Qingzhou. Ye Fan nakahiga sa upuan, sinabi niya, walang kwenta, bored ka mag-isa, nakaka-chat kita. Chat, tila nag-isip sandali si Su Qingzhou, at sinabing, maaga ka ba? Makikita na alam ni Tita Jiang Kung Fu. Naningkit ang mga mata ni Ye Fan, hindi niya inaasahan na kakausapin siya ni Su Qingzhou tungkol sa mga bagay na ito. Ngunit dahil maraming tao na ang nasangkot ni Su Qingzhou sa mundo sa ilalim ng lupa, hindi masakit na kausapin siya. Kaya, tumanggo si Ye Fan, ang mga taong nag-practice ng Qigong ay iba sa mga ordinaryong tao sa mga tuntunin ng espiritu, enerhiya, posture sa paglalakad, ang bigat ng kanilang mga hakbang, at ang kanilang hininga. Kung titingnan mo sila ng higit pa, natural na makikilala mo sila. Paano ako? Lola at ang iba pa? Tanong muli ni Su Qingzhou. Sinabi ni Ye Fan, hindi kailanman nag-ensayo si Lola, at gayon din ang iyong ama.
Marahil sa mga mata ng iyong mga lolo't lola, ang hindi pagsasanay o pagpasok sa underground world ang pinakamagandang resulta. Ngunit ngayon, parang ayaw mong makipag-ugnayan. Imposible. Si Su Qingzhou ay gumawa ng tunog ng, pagkatapos ay tumahimik sandali, at nagtanong, ano ang mundo sa ilalim ng lupa? Masyadong malaki ang tanong na ito, paano kita sasagutin? Ngumiti si Ye Fan. Pagkatapos sabihin mo sa akin, ang organisasyon na dumating upang arestuhin ako sa pagkakataong ito ay tinatawag na Yuhan o isang bagay, at anong antas ito sa mundo sa ilalim ng lupa? Tanong ni Su Qingzhou. Ye Fan pouted, Yuhan almost counted as B-level organization, dahil maliit lang ang saklaw ng mga aktibidad nila at hindi pa sila dumaan sa maraming pagsubok. Itinuturing silang nakapasok sa B kung nagkataon. Sa underground world, ang ganitong uri ng organisasyon ay napaka-general lang. B-level. Mayroon pa bang A-level dito? Bueno, ang pinakamababa ay C, ang itaas ay B, A, at ang pinakamataas ay S, ngunit ang organisasyon ng S ay mabibilang sa isang banda, masyadong kakaunti, paliwanag ni Ye Fan. Sumimangot si Su Qingzhou at sinabing, paano nireranggo ang antas ng organisasyong ito? At saan ito nakabatay? Kabanata 0218 Seth. 0218. Battle Damage Ratio, sabi ni Ye Fan. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan si Su Qingzhou. Nagpatuloy si Ye Fan, ito ang paghahambing sa pagitan ng lahat ng miyembro ng organisasyon at ng mga taunang kalaban ng organisasyon upang makagawa ng ratio. Halimbawa, kung ang isang tao ay pumatay ng 10 tao, ang battle loss ratio ay 1:10. Kung pumatay ka ng 100 tao, ito ay 1:100. Sa pangkalahatan, sa underground world, ang batayan ng pagiging epektibo ng labanan ay hindi bababa sa antas ng isang sundalo ng espesyal na puwersa. Ayon sa battle damage ratio, ang requirement para sa C-level ay 1:10, para sa B-level ito ay 1:100, at para sa A-level na umabot sa 1:1000, para sa S, ito ay nangangailangan ng 1:10,000, maaari lamang itong higit pa, hindi kahit kaunti. Ang maselang katawan ni Su Qingzhou sa kubrekama ay nanginag, ang kanyang mga mata ay lumibot, at sinabi niya, ano ang ibig mong sabihin? Hanggang sa S para sa isang organisasyon ng pinakamataas na antas, sa karaniwan, ang bawat miyembro ay kailangang pumatay ng 10,000 katao sa antas ng espesyal na puwersa. Maaaring hindi ito nangangahulugang pumatay ng 10,000 tao. Kung papatayin mo ang ilang mga master, maaari itong ituring na 12 ng mga tao, o kahit daan-daang tao ang pumupunta upang kalkulahin. Kaya't ang dahilan kung bakit napakataas ng mga kinakailangan sa S-level ay higit sa lahat dahil ang mga tao sa antas na ito ay madalas na pumatay ng ilang mga master. Naturally, madaling magdagdag ng daan-daang ulo pagkatapos ng labanan. Ye Fan sa isang mapang akit ng ngiti, sa tingin mo ba ay napakabaliw nito? Natahimik sandali si Su Qingzhou, talagang nahirapan siyang isipin ang konsepto ng pagpatay sa libu-libong tao. Ngunit ang babae ay labis na naguguluhan, paano nanggaling ang lahat ng ito? Kaya nagtanong siya, sino ang nagpapasya sa antas ng pagtatasa na ito? Nagkibit-balikat si Ye Fan, maraming malalaking kapangyarihan sa mundo, at iilan ang mga nangungunang organisasyon ay sama-samang nagtatag ng isang neutral na organisasyon sa pagsusuri na tinatawag na Seth, na kung saan ay ang Seth Association. Si Seth ay ang Diyos ng kaguluhan at digmaan sa sinaunang Egypt, na naaayon sa mga pangunahing katangian ng underground na mundo, kaguluhan, digmaan. Ang pangunahing responsibilidad ng Sci-Tech Association ay suriin ang malaki at maliit na labanan sa underground na mundo, at hatulan ang paghaharap sa pagitan ng mga pangunahing organisasyon. Sa pangkalahatan, ang mga rating ng Dorset Association ay medyo tumpak, at kung mas advanced ang organisasyon, mas tumpak ito. Ang ilang C-level at B-level ay pinaghihinalaan ng sobrang pagsingil. Pagkatapos magsalita ni Ye Fan, natakot siya na hindi maintindihan ng babae, at nagtanong, mayroon bang hindi maliwanag? Saglit na natahimik si Su Qingzhou, at pagkatapos ay mahinang nagsabi, bakit? Pamilyar ka sa. Ngumisi si Ye Fan, kung tutuusin, kasali na ako, at alam ko pa rin ang mga patakaran sa ilang lawak. Well, walang gaanong nakuha si Su Qingzhou. Nang tanungin, malinaw sa sagot ng lalaki na ayaw niyang pag-usapan ang sarili niyang karanasan. Siguro. Oras na para subukang unawain ang mukha ng underground world, bulong ni Su Qingzhou sa sarili. Kinabukasan, sinamahan siya ni Ye Fan. Si Su Qingzhou ay pinalabas mula sa ospital. Pag-uwi nila, inihanda na ni Tia Jiang ang mga abo, at umalis silang tatlo sa Ansheng, kung saan matatagpuan ang kanilang bayan, na kalahating araw na biyahe lang ang layo mula sa Huahai. Nagsimula sina Su Yuwei at Bi Shuqin sa maliit na bayan na ito. Nagsimula siya, at kalaunan ay lumipat sa Huahai at itinatag ang Splendid Group. Ngunit para kay Su Yuwei at sa kanyang asawa, ang tahimik at magandang maliit na lungsod na ito ay ang tahanan na talagang gusto nila. Sa hapon, dinala ni Ye Fan at Su Qingzhou dala ang urn, pumunta siya sa isang sementeryo na binili ng pamilya Su. Ang
Umuulan ang kalangitan, at ang buong mundo ay kulay abo, na nagparamdam sa mga tao ng lubos na panlulumo. Hawak ni Yefan ang isang malaking itim na payong at naglakad kasama si Su Qingzhou. Si Tita Jiang sa likod ay may hawak na payong at tahimik na sumunod. Nang marating na niya ang kalagitnaan ng bundok kung saan matatagpuan ang sementeryo, may isang figurang tahimik na nakatayo sa tabi ng lapida sa harapan. Ito ay isang lalaki na mukhang nasa edad 40. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may bahagyang kulot na buhok, makikitid na pisngi, bigot, jacket na may kulay abong guhit, at kulay abo puting pantalon, nakasuot ng napaka-tradisyonal. Kung titingnang mabuti, makikita mo na kahit walang payong ang lalaking ito, hindi makalapit ang ulan sa kanyang katawan, kaya't ang lahat ng kanyang damit ay nananatiling tuyo. Matagal nang napansin ni Yefan na may ganoong tao, kaya hindi niya maiwasang pumikit at pinagmasdan ang pagbabago. Sa kabilang banda, nang makita ni Tia Jiang ang taong ito, ang kanyang ekspresyon ay naging medyo masikip at nag-aalala. WHO. Medyo na-curious si Su Qingzhou, at lumapit sa lapida at nagtanong. Panay ang tingin ng lalaki sa lapida, at saka dahan-daang lumingon. Matapos tingnan si Su Qingzhou, bahagyang tumanggaw siya. Nang makita niya ang dalawang urn sa mga braso ni Su Qingzhou, medyo nag-iba ang kanyang mga mata. Mukhang, ikaw na lang ang natitira, sabi ng lalaki. Itinaas ni Su Qingzhou ang kanyang bantay, ano ang ibig mong sabihin, sino ka? Isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ng lalaki, ang pangalan ko ay Su Wei, ngunit. Maaaring hindi mo ako narinig. Su Wei. Natigilan si Su Qingzhou at tumingin pabalik kay Tia Jiang. Sumimangot si Tita Jiang, ngunit umiling din, na nagpapahayag na hindi niya alam. Sino ka ba? May kahina-hinalang tanong ni Su Qingzhou, bakit ka nasa harap ng libingan ng mga ninuno ng aking pamilya, ikaw ba ay isang uri ng kamag-anak ko? Libingan ng mga ninuno. Tumawa si Su Wei at sinabing, sa tingin mo. Ito ang iyong tahanan ancestral tomb. Hindi ba? Tanong ni Su Qingzhou. Ibinaba ni Su Wei ang kanyang ulo at ngumiti, hindi bale, sabihin mong oo. Hindi mo kailangang magtanong ng malinaw kung sino ako, alam mong makakasama lang ito sa iyo. I came to find you today, just to ask you and get it back. Isang bagay. Ano? Narinig ito ni Su Qingzhou sa isang ulap, palaging nararamdaman na si Tia Jiang, na nasa likuran niya, ay may itinatago rin sa kanya. Sinabi ni Su Wei, isang wrench kung saan nakasulat, tingnan ang lahat. Nang marinig ito ni Su Qingzhou, hindi niya namamalaya na sumulyap kay Yefan na nasa tabi niya, at agad na sinabi, iyan ang heirloom ng aming pamilyang Su, paano mo nalaman iyon, bakit ko ito ibibigay sa iyo? Hindi ito ang pamana ng iyong pamilya, at hindi rin ito pag-aari, at sa iyong kakayahan, hindi mo ito made atago, sabi ni Su Wei. Paumanhin, sa palagay ko, isa kang purong magnanakaw, hindi ko maibibigay sa iyo ang pamana ng pamilya, malamig na sabi ni Su Qingzhou. Ipinikit ni Su Wei ang kanyang mga mata, itinuon ang kanyang mga mata kay Tia Jiang sa likod, at ngumisi, ikaw si Jiang Yuan. Sa tingin mo ba ay talagang mabuti para sa kanya na gawin ito? Biglang lumingon si Su Qingzhou, tulad ng inaasahan niya, alam ni Tia Jiang ang pinagmulan nitong si Su Wei. Si Tita Jiang ay may alerto sa kanyang mukha, ako ay isang utusan lamang, ang mga bagay na ito ay hindi ko responsibilidad. Talaga. Sa tingin mo isa kang utusan, ngunit Su Qingzhou, natatakot akong isipin mong kamag-anak ka niya. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Su Wei, at bigla niyang iniunat ang kanyang kamay at hinawakan ito patungo sa leeg ni Tita Jiang. Nag-react agad si Tita Jiang. Sa sandaling nawala ang payong, ang kanyang mga paa ay umatras, ang kanyang katawan ay dumudulas pabalik, at siya ay lumipad pabalik ng higit sa 10 metro ng sabay-sabay. Tita Jiang. Bulalas ni Su Qingzhou, hindi niya inaasahan na ang Su Wei na ito ay babarilan ng walang babala. Sa tabing ng ulan, ang katawan ni Su Wei ay napakagaan, na parang naglalakad sa hangin, walang pigil at walang pigil. Tungkol naman sa biglaang pagpapakita ni Tia Jiang kay Qinggang, bagamat labis na nagulat si Su Qingzhou, sa harap ni Su Wei, tila pinigilan siya. Ang dalawang figure ay lumipad sa ibabaw ng mga palumpong, at ang dalasdi sa kalagitnaan ng bundok ay tila naglalakad sa lupa. Ang isa sa mga kamay ni Su Wei ay dumaan sa rain curtain, at lahat ng ulan ay hindi makalapit sa kanyang katawan, at patuloy na lumalapit sa lalamunan ni Tita Jiang. Jiang Yuan, ang husay mo, napakasayang maging utusan, ngini siya ni Su Wei habang hinahabol siya. Nang makitang hindi siya makatakas, nagplano si Tia Jiang na makipag head-to-head at labanan si Su Wei ng desperadong. Kasabay nito, tumalikod siya at sinigawan si Su Qingzhou, Miss. Hayaang dalhin ka ni Yefan para tumakbo. Kabanata 0219 Sky Eyes. 0219. Si Su Qingzhou ay hindi makaalis sa sandaling ito, lahat ng miyembro ng kanyang pamilya ay pumanaw na, at ang tanging elder na parang miyembro ng pamilya ay si Tita Jiang. Kung mapatay si Tita Jiang, hinding-hindi niya ito tatanggapin. Tumigil ka. Su Wei. Kahit sino ka pa. Bilasan mo at tumigil ka. Sumigaw si Su Qingzhou, ngunit hindi sinasadya ni Su Wei doon na huminto.
Sa sandaling ito, si Tita Jiang ay napilitang pumunta sa gilid ng pader ng bundok, sinipa niya ang kanyang mga paa sa likod ng pader na bato, umikot ang kanyang katawan, at sinampal niya ng palad ang noo ni Su Wei. Iniunat ni Su Wei ang dalawang daliri mula sa kanyang kanang kamay at matalas na tinusok ang palad ni Tia Jiang. Bang! Malungkot na sigaw ni Tita Jiang. Pagkalapag, umatras siya ng ilang hakbang. Namumula na ang palad niya, at nagsimulang manhid ang buong kamay niya. Bago ka pa lang, at isa na akong henyo. Mas mataas ako sa iyo ng 2 antas. Hindi mo naman ako kalaban. Napangiti si Su Wei nang may pagmamalaki at humakbang pasulong, sinusubukang direktang makuha si Tita Jiang. Matapos gumawa ng pahilig na hakbang si Tita Jiang, sinipa niya ang isang bato, at ang bato ay gumuhit ng isang malakas na tilapon at tumama sa puso ni Su Wei. Malamig na bumantong hininga si Su Wei, ang kanyang kaliwang kamay ay nag-condense ng isang masa ng kulay abu-puting likas na enerhiya, at direktang sinampal ang bato. Boom! Nagkaroon ng pagsabog, at ang matibay na bato ay nabasag at nagkalat. Shankun Gangchi. Namumula ang mukha ni Tita Jiang. Malamig ang mukha ni Su Wei, dahil nakikilala mo pa rin si Shankun Gangchi, dapat kang maging masunurin at hulihin ito. Huwag mo nang isipin iyon. Ipaglalaban ko ang lumang buhay na ito, at hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Nakita ni Tita Jiang na hindi pa rin dinala ni Ye Fan si Su. Nang umalis si Qingzhou, hindi niya napigil ang sumigaw ng may pag-aalala, Ye Fan. Ano ba ang pinag-aalangan mo? Alisin mo ang binibini. Pero, hindi umimik si Ye Fan, sumimangot siya, may iniisip. Ayaw umalis ni Su Qingzhou, hinawakan niya ang braso ni Ye Fan, Ye Fan. Bilasan mo at tulungan mo si Tita Jiang. Go! Nag-alinlangan si Ye Fan, at nagtanong na may seryosong mukha, Xiao Shu, gusto mo bang ibigay ang wrench na iyon? Natigilan si Su Qingzhou, na parang hindi niya inaasahan na biglang itatanong ni Ye Fan ang bagay na ito. Maaari kong tulungan si Tita Jiang o ihatid ka, ngunit mahahanap pa rin nila ang wrench sa amin. Handa ka bang ibigay ang wrench? Tanong ni Ye Fan. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay unti-unting nagbago mula sa pagkalito tungo sa malinaw at patuloy, iyan ang iningatan ng aking mga lolo't lola sa buong buhay ko. Paano ko ito maibibigay ng ganoon kadali? Pagkatapos nito, maraming problema, sabi ni Ye Fan. Pinaalalahanan. Galit na sinabi ni Su Qingzhou, nabawasan na ba ang gulo ngayon? Tanging mga nananalo lang, walang natatalo. Hindi ko alam kung sino ang taong iyon, ngunit mas gugustuhin kong mamatay kaysa lumuhad sa buong buhay ko. Napapikit si Ye Fan, ngumisi, at inabot ang kamay para hawakan ang malinis na pisngi ng babae. Tulad ng inaasahan sa aking asawa, siya ay may gulugod. Ikaw, anong ginagawa mo? Nabaliw si Su Qingzhou, anong oras na, may oras pa ang lalaking ito para asarin siya. Huwag kang mag-alala, hindi madaling mamatay si Tita Jiang, nakangiting sabi ni Ye Fan. Natarante si Su Qingzhou nang biglang may lumitaw na bulaklak sa kanyang mga mata at nalaman niyang wala na si Ye Fan. Sa oras na ito, ang kamay ni Su Wei ay pinalapot ng isang masa ng Shankun Gangchi, at sinampal niya si Tia Jiang ng isang sampal sa hangin. Napilitan si Tita Jiang na umatras, kaya't maaari lamang niyang tipunin ang kanyang tunay na lakas at gusto niyang pilitin itong tanggapin. Sa sandaling ito, isang figure ang kumikislap na parang multo at lumitaw sa harap ni Tita Jiang. Bang! Itinaas ni Ye Fan ang kanyang kaliwang kamay ng mataas, nakaharap sa palad ni Su Wei gamit ang isang palad, at si Shankun Gangchi ay gumawa ng tunog na parang mapurol na kulog. Nagpagulong-gulong si Su Wei sa hangin at tuloy-tuloy na lumapag, nakatingin kay Ye Fan nang may pagtataka. Ikaw ba? Si Su Wei ay walang pakialam kay Ye Fan noon, dahil si Ye Fan ay walang kahit kaunting pakiramdam ng panloob na paglilinang. Gayunpaman, sa pilitang hinawakan ni Ye Fan ang kanyang palad ngayon lang, ngunit wala pa rin itong silbi, na natural na ikinagulat niya. Maging si Tita Jiang ay tumingin kay Ye Fan nang hindi inaasahan. Matagal nang alam ng matandang babae na si Ye Fan ay malakas at may kakaibang background, ngunit kung tutuusin, hindi pa niya ito nakita ng sarili niyang mga mata. Nilingon ni Ye Fan ang kanyang ulo at nakangiting nagtanong, Tita Jiang, okay ka lang ba? Tumango si Tita Jiang at huminga, okay lang. Tita Jiang, pumunta ka at samahan mo si Xiao Shu, ako na ang bahala, mahinang sabi ni Ye Fan. Sa hindi malamang dahilan, nang marinig ni Tita Jiang ang mga simpleng salita ni Ye Fan, nagpahayag ito ng pressure na hindi niya kayang labanan. Si Tia Jiang ay may napakaraming karanasan, at lalo na ang pakiramdam na ang pagkakakilanlan ni Ye Fan ay pambihira at hindi maarok. Oo, naging mas magalang ang tono ni Tita Jiang, at tahimik na naglakad pabalik kay Su Qingzhou. Nagbago sandali ang ekspresyon ni Su Wei, at sinabi niya, ikaw ang asawa ni Su Qingzhou, tama ba? Naalala ko, ang pangalan mo ay Ye Fan. Bahagyang ngumiti si Ye Fan, pagkatapos ay kinuha ang wrench na dala niya. Hinahanap mo ito, tama. Sa sandaling makita niya ang daliri ng Emerald Jade, agad na nagpakita ng sigasig ang mga mata ni Su Wei, at iniunat niya ang kanyang kamay, ibigay mo ito sa akin, hindi ito sa iyo. Umiling si Ye Fan, akin na ito, ibinigay sa akin ni Bishu Qin, ako na ang may-ari ng wrench na ito.
Kalokohan. Ibigay mo ang wrench. Galit na galit si Suwei. Nanlamig ang mukha ni Ye Fan, inilagay niya ang kanyang wrench sa kanyang hinlalaki, at same time na sinabi, "See the truth." Nang inag si Suwei, naninigas ang kanyang mukha, parang ayaw niya, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Ikaw. Hindi ka isa sa aming Ski Eyes. Kahit magsuot ka ng Guigo wrench, hindi mo ako mautusan." Ayon sa mga alituntunin ni Sky Eye, ang nagsusuot ng Guigo finger ay ang Orthodox Master ng Ghost Valley, not to mention that you came to snatch the finger without authorization. Now that you see me wearing the finger, you still refuse to kneel. Are you rebellious? Kung malalaman ng mga matatanda ng Guigo, hulaan mo kung ano ang kanilang gagawin, tanong ni Ye Fan. Namumula ang mukha ni Su Wei, at ang kanyang ekspresyon ay nag-aalangan, "Ikaw. Paano ka magiging pamilyar sa ating Heavenly Eye? Sino ka?" Nakita ni Ye Fan ang kanyang ekspresyon, at agad nang umiti ng masama, "Oo naman, tama ang hula ko, lumabas ka sa Ghost Valley ng pribado, hindi ka siguro na aprubahan ng Council of Elders, haha. Napakatapang mo. Humph. Depende din kung may pagkakataon kang ipakalat ang balita." Mukhang mabangis si Su Wei. Habang ang kanyang mga kamay ay nasa harapan niya, nakabukas sa isa't isa, isang kulay abo at isang puting grupo ng True Chi ang mabilis na nagtagpo, bigla siyang sumulong, at agad na nagkaroon ng 12-12 ng kulay abong puting daloy ng hangin, naging mga araw, at sumipol patungo kay Ye Fan. "Halika." Mukhang hindi nag-react si Ye Fan, kaya tulala lang siyang nakatayo doon, na may mukhang walang pakialam. Sa di kalayuan, si Su Qingzu at Tia Jiang ay parehong natatakot at nanginginig. Nang makitang hindi gumagalaw si Ye Fan, mas lalong tumibok ang kanilang puso sa kanilang lalamunan. "Ye Fan, tumakas ka." Bulalas ni Su Qingzu. Nang makita na si Ye Fan ay malapit ng lumunin ng Chen Kun Gangqi, ipinakita ni Su Wei ang isang pag-irap sa gilid ng kanyang bibig. Bang 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 bang. Sa 12-12 mga pagsabog, maraming mga bato at halaman sa paligid ng katawan ni Ye Fan ang direktang naputol, at isang lubak ang talagang sumabog sa pader ng bundok. Kabanata 0220 Zug. 0220. Gayunpaman, nang mawala ang usok, nalaman ng lahat na nawala si Ye Fan. Naningkit ang mga mata ni Su Wei, nagtataka kung bakit nangyari ito, anuman ang mangyari, imposibleng sumabog upang hindi niya makita ang mga buto. "Hinahanap mo ba ako?" Isang mapaglarong boses ang lumitaw sa likod ni Su Wei. Nagulat si Su Wei at biglang tumalikod, nalaman lang na nakatayo si Ye Fan sa likuran niya nang hindi alam kung kailan. Ngumiti si Ye Fangxi at sinabi, tulad ng inaasahan sa Chen Kunchi, na isa sa mga kakaibang kakayahan ng Ghost Valley, talagang malakas ang kapangyarihan nito, ngunit nakakalungkot na kahit gaano pa kalakas ang iyong bomba, ang taong naghagis nito ay hindi sapat ang kasanayan, at hindi pa rin ito papatay ng sinuman. "Ikaw, paano mo?" Hindi maisip ni Su Wei, ni Ye Fan ay walang tunay na chi, kaya hindi siya dapat maging magaan, maaaring ginamit niya ang bilis ng kanyang mga yapak upang maiwasan ang napakaraming chi. Masyadong tamad si Ye Fan na magpaliwanag, "Hindi mo ako kalaban. Bago maging masyadong malaki ang mga bagay, ipinapayo ko sa iyo na umalis ka." Sa sobrang galit ni Su Wei ay gusto niyang sampilan muli si Ye Fan sa dibdib. Sa ganoong kalayuan, naniniwala siya na hinding-hindi makakatakas si Ye Fan. Gayunpaman, mas mabilis na humakbang si Ye Fan at hinawakan ang braso ni Su Wei. "Sabi ko, hindi kita kalaban." Medyo naiinip si Ye Fan. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at pinalaya si Su Wei. Sa pagkatalo na ito, ang katawan ni Su Wei ay parang cannonball, natulala sa kalagitnaan ng pag-idling ng 7 o 8 lap, at nahulog sa pauilas sa ilalim ng gilid ng burol. Ang katawan ni Su Wei ay hindi makontrol sa hangin, at naramdaman niya na ang kanyang braso ay malapit nang mawala, at sa wakas ay nahulog sa isang tumpok ng mga palumpong sa kahihiyan. Sa hindi kalayuan, nakita ni Tia Jiang ang kanyang mga mata na nakadilat, si Su Qingzu ay hindi makita ang daan palabas, ngunit si Tia Jiang ay nakakakita ng malinaw. Si Ye Fan ay hindi gumamit ng anumang nakakainis na enerhiya, gamit lamang ang kapangyarihan ng kanyang katawan, itinapon niya ang isang likas na master tulad ni Su Wei pababa ng bundok na parang sandbag. Ito ay hindi lamang isang bagay ng lakas, na nangangahulugan na ang katawan ni Ye Fan ay maaaring ganap na baliwalain ang likas na chi ng antas ng innate docheng. Paano ito posible? Si Tia Jiang ay hindi pa nakita sa kanyang buhay, tulad ng isang dominante at hindi makatwirang kung fu. Umindayog si Su Wei mula sa damuhan, nakaramdam ng hindi maipaliwanag. Ni hindi niya alam kung paano siya ibinagsak. Pagtingin sa itaas, mahigit 30 metro na ang layo ni Ye Fan sa kanya. Maaaring isipin ng isa kung gaano kalakas ang pagkawalang ito. Mabahong bata, sino ka ba?" Sigaw ni Su Wei. Si Ye Fan, gayunpaman, ay sumulyap sa dulong pasukan ng sementeryo, pagkatapos ay direktang tumalon ng mahigit 30 metro, at lumapag ng matatag sa harap ni Su Wei. Walang kamalay-malay si Su Wei na napaatras ng ilang hakbang. Hindi niya maisip ang pinanggalingan ni Ye Fan, at natatakot na siya. "Huwag kang matakot, hindi kita papatulan."
I think dapat mo munang pag-isipan kung paano lutisin ang sarili mong mga problema. Ngumuso si Ye Fan sa likod ni Su Wei. Tumalikod si Su Wei at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Nakita ko lamang ang isang makisig na lalaki na nakasuot ng madilim na pulang mahabang Amerikana, na may mahabang buhok at isang alampay, na may dalawang katulong na nakasuot ng kulay abong damit, mabilis na tumalon mula sa ibaba ng bundok, at dumating sa kalagitnaan. Gilid ng bundok. Ang pananamit ng 3 taong ito, tulad ni Su Wei, ay tila hindi naayon sa panahong ito, ibang-iba. Su Wei, kumilos ka ng walang pahintulot at pumunta dito upang agawin ang daliri ni Guigo. Ang bagay na ito ay alam na ng mga matatanda. Ngayon bumalik ka agad sa Guigo sa amin at tanggapin ang pagtatapon ng mga matatanda. Malamig na sabi ng mahabang buhok. Su. Si Wei ay mukhang nandidiri at nagsabi, Zhuge Ziyang, anong kalokohan ang sinasabi mo? Pumunta lang ako dito para magbigay-pugay sa mga namatay na matatanda sa utos ng aking ama. Huwag mong pretuhin ang tiyan ng isang ginoo na may pusong kontrabida. Itinuro niya ang kamay ni Ye Fan, hinihila ni Guigo ang daliri, ngunit talagang magandang isuot ito sa kamay ng tagalabas na iyon. Nang marinig ito ni Zhuge Ziyang, ang kanyang mga mata ay agad na tumutok kay Ye Fan, at tiningnan niya si Ye Fan ng may pag-iisip. Ay nagsabi, sino ka? Kakaibang ngumiti si Ye Fan at nagtanong, Zhuge Ziyang ang pangalan mo. So ano? Sino si Zhuge Tianming? Naging seryoso ang ekspresyon ni Zhuge Ziyang, at nag-alinlangan, kilala mo ba ang guro? Oh, so you are his apprentice. So you know it? Tumango si Ye Fan at nakangiting sinabi, Tara na, kahit hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa iyong mga mata, ngunit ang wrench na ito ay pag-aari ng aking asawa, at sinabi niyang ayaw niyang ibigay ito, kaya hindi mo ito maalis. Ikaw ang asawa ni Su Qingzhou, Ye Fan. Sumimangot si Zhuge Ziyang at sinabing, dahil marami kang alam, dapat mong malaman na ang Guigo wrench ay hindi isang bagay na maaaring isuot ng mga tagalabas. Una sa lahat, dahil kasal ako kay Su Qingzhou ay hindi isang tagalabas, at pangalawa, hindi mo ako makokontrol, ngumiti si Ye Fan ng may kumpiyansa. Maasim na sinabi ni Su Wei sa gilid, Zhuge Ziyang, naririnig mo ba ako? Ngayon ang wrench na ito ay maaaring kunin ng sinuman, sa tingin mo ba ito ay makatwiran? Sinabi ni Zhuge Ziyang, iuulat ko ang bagay na ito sa master. Bilang karagdagan, ang konseho ng mga elder ay gagawa din ng desisyon, para sa iyo, Su Wei, wala kang karapatang makialam. Sa tingin mo matatakot ako sa angkan mong Zhuge? Ang pamilyang Su ay dumanas ng pagbabago, kaya paano kung pumunta sila dito para sa Amba? Humph! Si Su Wei ay mukhang nakakahiya. Tumingin si Zhuge Ziyang kay Ye Fan at sinabing, hindi ko pa narinig ang tungkol sa aking Panginoon, hindi pa ako nagsasalita tungkol sa iyo, paano mo mapapatunayan na kilala mo ang aking Panginoon? Bakit, hindi ko kilala ang iyong amo, kaya mabibigo mo ako? Napangiti si Ye Fan. Ghost Valley Ranch, hindi mo ito maisusuot sa isang taong hindi alam kung ano ang gagawin, matigas na sabi ni Zhuge Ziyang. Napabuntong hininga si Ye Fan, mukhang. Magulo talaga si Guigo, may suot akong wrench, at wala kang kahit katiting na pagkamangha. Kung wala ka sa puso ng pagkamangha, sana ay inatake ka na namin at pinutol ang iyong mga daliri. Lumubog ang mukha ni Zhuge Ziyang. Natahimik sandali si Ye Fan bago niya sinabing, Divine Wrath. Parehong nagbago ang mga ekspresyon ni Zhuge Ziyang at Su Wei, at umatras sila ng ilang hakbang na parang nakaharap sa kalaban. Mukhang kinakabahan ang dalawa, at pagkatapos makumpirma na si Ye Fan ay hindi galit, magalang na sinabi ni Zhuge Ziyang, kaya nga, dahil iyon ang kaso, mauna na tayo, ang bagay na ito ay tiyak na isusumbong sa aking Panginoon. Nagpakita si Su Wei ng bakas ng takot. Sa wakas ay alam na niya kung bakit hindi niya maaaring samantalahin ang mga nasasakupan ni Ye Fan, at maswerte pa siya na siya ay buhay pa. Sabihin mo sa iyong Panginoon, ang wrench ay sa aking asawa, itatago ko lang ito saglit. Dahil tayo ay namumuhay ng magkakasuwato sa loob ng maraming taon, hindi na kailangang maging masyadong mahigpit, mahinang sabi ni Ye Fan. Walang ekspresyong tumango si Zhuge Ziyang, sasabihin ko sa iyo, Palm. Pagkatapos magsalita, sumulyap si Zhuge Ziyang kay Su Wei, at umalis kasama ang kanyang dalawang katulong. Alam na alam ni Zhuge Ziyang na kahit na hindi nila mahuli si Su Wei ay hindi maglalakas loob na manatili sa harap ni Ye Fan ng ilang sandali, at kahit na hilahin niya ang kanyang mga daliri, hindi niya ito maaalis. Oo naman, nang makita ni Su Wei si Zhuge Ziyang na umalis, sumunod siya kaagad. Sa sementeryo, muling nanambalik ang katahimikan. Bumalik si Ye Fan kina Tita Jiang at Su Qingzhou, tinanggal ang wrench at ibinigay, Xiaoshu, paano kung kunin mo? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.